Another day, another POV. POV na naman. O, bayaan nyo na yan, yung pinklawan na baklang maton. O, bayaan nyo na yan, no? Tama na yun, okay na yun. At least na bisto natin siya ng mas maaga. O, kasi marami pa rin galit na galit. O, dami nang nawala sa kanyang followers. Marami talagang ganyan, gagamit sa crowd ng mga Duterte para maka-gain sila ng traction, and then right after babalik na sila dun sa dati nilang mga lahi ng mga hudas. Marami talagang hudas. Si Bongbong nga hinudas tayo eh. Si Bongbong nga hinudas sa mga Duterte, yan pa kayang mga vlogger na mga yan. So i-expect nyo na yan. Kasi siyempre ganito gagawin nila, no? Sisingit sila sa mga Duterte kasi alam nila legit ang mga Duterte, puros mga totoong tao yan eh. Kapag ka ang mga Duterte supporter ang nakinig sa iyo at nagkalat nung iyong mga opinion, makakarating talaga yan sa mga totoong tao versus yung mga loyalista nga. Kasi majority ng mga loyalista nga nabudol eh. So yung mga loyalista nga, yung mga nandiyan dyan, mga tatanga-tanga na lang. Hindi naman talaga nanonood, nakikinig yan, no? Ginagawa ng mga yan, bash lang ng bash yan. So kapag ka doon ka sa kanila, kita mo yung mga vlogger nila hindi na umunlad. Pag doon ka, ang karaniwan, marami silang views, marami silang ganito, ganyan. Pero pag chinek mo talaga, wala naman ng mga nagko-comment sa mga vlog nila. Kasi yung mga nanonood sa kanila, puros mga robot. Puro mga troll naman na mga troll farm, mga troll army man, mga kupal na yan. Kaya wala nanonood sa kanila. So pagka tinignan mo yung mga yung mga channel nila, may mga views pero ang babagal. Ang bagal tas pantanga. So ang gagawin mo ngayon, hindi ka doon didikit agad. Kasi pag doon ka dumikit agad, hindi ka sisikat. Tingnan mo, sino ba sikat na vlogger ni Bongbong? Wala naman. Madami silang views pero kita mo, kilala nyo ba? Sabi ko nga sa inyo, ako kahit saan ako magpuntang lugar. Kahit paano, may mga nagpapapicture sa akin, mga nagsasabi, Boss D, like kitang pinapanood, ganyan. Meron pa nga isang araw, umattend ako dyan sa Cavite City, kasal ng pinsang ko. Na-meet ko nga yung mayor dyan eh, si Mayor Chua ba yun? Basta yung mayor dyan sa Cavite City. Nagpunta ako doon kasi nga yung nanay ko, ninang sa kasal nung pinsan ko. So punta ako ng Cavite City. Pagbaba ko ng sasakyan, mapunta ako sa may City Hall. Meron kaagad tumatakbo, lumalapit sa akin, Boss Dada. Idol. Sabi niya, lagi kitang pinapanood. Sabi ko, naku, maraming salamat po. Sabi niya, ba't ka nandito? Siyempre, alam niya, hindi ako taga Cavite. Hindi po, atin po kasi ko ng kasal nung pinsan ko. Ganun kami rin eh. Sabi niya, kasal din yung pinuntahan namin dito. Tapos magulat ako. Dahil late kami, pagdating namin sa reception, nandun siya. So, kasama pala siya dun sa kamag-anak pala siya noong napangasawa nung pinsan ko. So, imaginein mo, di ba? Pero tinan mo yung mga vlogger nila, walang kilala. Pag nakita mo siguro sa Mega Mall yan, baka kala mo mga patay gutom na mga namamalimos lang yan. Kasi mga anlalagkit eh, mga mukhang hudas. Kasi lalaki ng tiyan ni Jay Guevara. Parang mga hindi naliligo at saka walang mga sense of fashion. Ika nga, kami mga banateros, hindi kami mahilig kaming magpapogi ba? Lalo ako, lagi kong mabango. I make sure na kapag lumalabas ako, lagi akong mabango. Ang sunblock ko, ito na, Kiehl's lang naman, Kiehl's. Natuto na ako mag-sunblock. Dahil mahilig kaming ayaw namin, syempre, ina-assume namin na may mga makakakilala sa amin. Mahirap naman na kapag kami nakakilala sa'yo, dalawa lang yan eh. Pag may nakakilala sa'yo, galit sa'yo, or gusto ka. Yung galit sa'yo, baka bariling ka na lang bigla. Pero yung gusto ka, syempre magpa-picture yan. At pag nagpa-picture yan, kailangan fresh breath ka. So kailangan mabango ka. Diba? So kaya yan, mabango kami lagi. Tsaka we always dress up. We invest on yung sa mga sinusuot na. Ngayon si Jay Guevara mukhang tao na eh. Si Jay Guevara mukhang tao na yan. Kasi ako, when I go out of the country, halimbawa, nung nakaraan, nasa Europe ako.
Sabi ko, ba't ang laki-laki ng ginastos ko? Yung pala, ang dami kong binilin damit para kay Jay Guevara. Hanggang ngayon, di pa ako binabayaran. Punyemas ka. Hayop ka, Jay. Oh, hindi kasi ako ganun. Pag bumili ko ng damit ko, bibili ko ng damit niya na iba naman ng kulay. Baka magmukha kami magkapatid. Ang pangit pa naman niya. Oo, kaya bibili ko. Pag bumili ko, ito kulay. Bibilang ko naman siya ibang kulay. O, ganun. Tapos, wala na siyang magagawa. O, binilang kitang damit. Magkano to? 6,000. Galit na galit yun. Mahal naman. Tanga. Ano bibili mo? Yung pang mahirap. Pangit ka na nga. Mukha ka pa mahirap. Nino Randel grabe daw, laki daw, 1.3 million daw yung tuition fee nung sa university nung anak niya. Grabe no, mahal magpaaral dyan sa Amerika. Pero masipag kasi ang kaibigan ko na yan, si Nong Randel. Ayaw niya mangutang sa gobyerno. Usually kasi sa Amerika, kapag ka nag-aral ka, pwede kang mag-student loan. Kaya lang, ngayon nga, pagka-graduate mo, putangin nang yan, hindi ka pa nagtatrabaho, baong ka na sa utang. Huhulog-hulugan mo yon hanggang sa mabayaran mo. Pero makapag-aral kayo naman ang kagandaan din sa Amerika. Lahat may opportunity. Kasi dito sa atin, sa Pilipinas, wala kang opportunity makapag-aral Kapag wala ka ng pera, pag wala kang pera, wala na. Hindi ka na makapag-eskwela. Di ba? Walang pera magulang mo, wala na, wala ka ng pag-asa makapag-eskwela. Kaya sana dito sa Pilipinas magkaroon din ng ganyan, no? Mga student loan. Para yung mga estudyante, maungutang sila sa gobyerno. Tapos pang tuition fee nila, pag graduate nila, ayun na, kailangan bayaran nila. Di ba? Sana ganun. Mura pa man tuition fee sa atin. Sa mga universities, kung hindi ka mag-aral sa mga Lasal, Ateneo, ganyan. Siguro walang 100,000 walang 100,000 ang tuition fee. Sa per sem ha. Kasi kung sabihin na natin mag-aral ka lang sa mga ganyan TIP, TUP ganyan. Mga UERM, mga ganon. World City. Sabihin na mag-aral kang diyan sa isang taon yan, wala pa 100 siguro gastusin mo kundi 100. Kung 4 na taon, 5 taon lang yung yung kurso mo, at hindi ka man bumabagsak, meron kang kalahating milyon lang utang mo. Mabilis bayaran yun, yung kalahating milyon, para ka lang bumili ng motor. Para ka lang naghulog ng motor. Sana magkaroon ng ganyang programa sa Pilipinas, no? Para magkaroon naman tayo ng equal opportunity. Equal opportunity in a sense na lahat aral, lahat may tinapos, di ba? Yan yung mga magagandang programa sana ng gobyerno. Pag ako naging senador, ayan, mag-aano ko ng student loan, law. Sana. Para naman yung mga anak natin magkaroon ng patas. Kasi sa Amerika, importante to ha. Importante edukasyon Sa Amerika, mga bossing, ang nabibili ng mahirap at saka nabibili ng mayaman, parehas. Yung dito kasi sa atin merong mga pangmayaman, di ba? Ay, pangmayaman yan, di ko kaya yan. Ganon. Dito sa Pilipinas, ganyan-ganyan ng third world country. Sa first world country, yung opportunity na meron yung mga hindi naman kayamanan, at saka yung opportunity na meron yung mayaman, kayang bilhin. Halimbawa, yung sa mga sasakyan, mga Porsche, ganyan, BMW, Mercedes. Makikita ninyo, mga kamag-anak nyo sa Amerika, mga naka-Mercedes, mga naka-BMW, pero nangungupahan. Pero ibig sabihin nun, afford nila, kaya nilang makuha yung mga kayang makuha ng mayaman. Alam niyo kung bakit? Kasi nga, maraming trabaho, maraming oportunidad, pati sa eskwela, lahat nakakapag-aral, basta pursigido ka lang. Dito sa atin, pag mahirap ka, pagka magsasalang ang magulang mo, kapag ikaw domestic helper lang sa abroad ang nanay mo, makapag-aral ka, maaari. Pero bago ka makatapos, baka mabuntis ka na. Halimbawa, yung mga magulang mo, hindi naman kayamanan. Kasi dito sa Pilipinas, para yumaman ka, kailangan mo mag-abroad Kapag mahirap ka, kailangan mo makipagsapala na sa ibang bansa pero kung ang mo dito, tatay mo dito, minimum wager lang. Kahit nagtatrabaho pares, nanay at tatay mo pares minimum wager. Wala ka ng pag-asa makapag-aral. Bakit? Kasi yung palang pagkain ninyo sa araw-araw, wala na, kulang na 'Di ba? Kaya lang magpaaral ng mga magulang natin hanggang high school. Kasi may mga public schools ng high school na miscellaneous fees lang ang binabayaran mo. So sana magkaroon ng ganyang Iyan, alam ninyo, tataas ang antas ng buhay ng mga Pilipino kapag merong mga edukado sa pamilya.
Kapag let's say sa pamilya ninyo na 5, merong 2 na nakapagtapos ng eskwela, mahahatak na kayong lahat niyan. Ay importante edukasyon. Yan yung dapat na pinagtutuunan ng pansin. Oo, ng gobyerno natin. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, wala